Paano nga ba computein ang ating sariling retirement fund? Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. So unang-una po mga ka-traders, no, may ginawa na akong video na ito, pero nga daw yung 50,000 na monthly expense in the future ay masyado daw malaki. Eto guys, isipin nyo muna to, no, bago tayo magsimula. Yung 30,000 mo, 40,000 mo, 50,000 mo na future monthly expense mo na iniipon mo, 'di ba? Malaki pa po ba 'yan pagdating ng 2040, 2050, 2060? Guys, 'di ba? Yung 50,000 noon, nagbago na rin po ang halaga. It's because of the inflation rate factor, no? Bakit po? Dahil bumababa po, nagde-depreciate, nagde-devaluate yung purchasing power po natin. Kahit yan pa ay 100,000, iba na yung value ng 100,000 mo na perang papel sa 100,000 sa panahon ng 2040, 50, 60. Okay, so kaya po dapat i-accounts nating maigay yung inflation po. Dapat kasama yan sa tinatawag po natin na factor when we compute our retirement fund. Okay po ba? So kaya naman, panoorin nyo ng buo ang video nito para marami kayong matutunan. Sa aking YouTube channel, sa aking mga social media. Ako nga po pala si Estudyante Trader, isa po tayong Junior Finance and Investment Analyst. I am also a global trader and investor, and also gumagawa tayo ng mga contents about business, finance, economics para nang sa gayon maraming matuto, no, na mga kababayan nating Pilipinos. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na, and also hit the notification bell button, no, para lagi kang updated. Okay po ba yun? So, unang-una na nga mga ka-traders, no, makikita nyo may iniba na tayo sa retirement fund financial model natin na kung saan mas ano na siya, organized na siya, no? Wala nang mga nakaano doon. So, sinama ko na po lahat dito sa center. So, centralized na siya. Ngayon, okay po, ito na nga. Bakit ba importante nga ulit ang retirement fund? Dahil po, yan ay pera na gagastusin natin kung tayo ay hindi na masyadong makapagtrabaho. Diba? Kasi marami pong mahihirap, no, matrabaho, mabibigat na trabaho. Ibig sabihin po niyan, syempre yung katawan natin, it has only the capacity to work, no, within that time span, 'di ba? Within that range, 'di ba? Na most commonly nga hanggang 60, 65, 70, man ganyan. Syempre, ang gusto din naman natin na makapag-enjoy tayo kung ano man yung pinaghirapan natin on the several years or decades of work natin, 'di ba? Sa corporate man, sa business, or kung saan man. Kailangan po talaga meron tayong iniipon, tina-target po na ganito. Okay? That's one. Ngayon po, syempre, yun nga po yung time value of money rin. Bakit may inflation kasi? 'Di ba? Kahit po ngayon, ang ginagastos mo ngayon, let's say 20,000 pesos. Syempre po, yung 20,000 na yan, pagdating ng, let's say, lumipas lang isa, 2 taon, yung 20,000 mo, konti na naman ang mabibili nun. Pakonti ng pakonti. It's because nga po, it's inevitable na meron tayong inflation factor or inflation rate na kung saan yun yung gaano kabilis, no, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ng mga produkto at serbisyo. Kaya kumbaga, nandyan na yan eh. Hindi na natin mababago yan, hindi na natin maalis yung inflation po. That is why, kailangan natin mas kumita ng malaki. O, yan na nga yung mga sum up niyan. Pero again, yung 20,000 mo, kung kahit magkano ginagastos mo ngayon, talagang kailangan po, no, may allowance at nagdadagdag yan. So, ang ginawa ko po dito, ang 10-year average inflation dito sa Pilipinas ay 3.5 to 4%. Ngayon, syempre, margin of safety, ginamit na natin yung 4%. Okay, ngayon, depende rin po yan, yung pag-ipon ng retirement fund. O, let's say nga dito, mayroon kang 20 years pa para mag-ipon. Halimbawa lang po, 40 years old. Gusto mo mag-retire, 60. Diba? Meaning, meron ka pang 20 years na para mag-ipon. Ngayon, yung life expectancy din ay, let's say, magre-retire ka 60. Oh, 'di ba? Ngayon, yung plus 20 years, halimbawa na nga lang, 'di ba? 80, minsan ginagawa pa nilang 90, let's say na lang 80. Mabubuhay ka pa ng 20 years. Oh, ngayon, ito po yung panggastos mo, no, for that 20 years buffer. Ayan po yung total nun, eto. 7 million. Pero, kukompute na nga natin mamaya-maya, no? Iniisa-isa lang po natin. O, yan po yan. 20 years na pag-iipon,
Siyempre, mas okay nga, mas bata, di ba? Mas makapag-ipon. Pero yung 20 years na yan, ayun yung buffer mo. Pag nag-retire ka ng 60 years old, ayan po yung 20 years na yun. So, bali 60 to 80 years old. O, halimbawa, magre-retire ka ay 50, di ba? Di magiging ano po yan, 30 years. Magiging 30 years yung may ibig sabihin, mas marami kang iipunin. Kasi gusto mo mas mabuhay ng mahaba at matagal, di ba? Sino mo namang may ayaw? Siyempre, gusto natin yun. Ang point, siyempre, the more na, na nabubuhay ka dito, siyempre, lahat po ay may gastos, no, may cost. So, syempre, pera pa rin yun. Kaya kailangan matuto tayo mag-ipon talaga, no, for longer years. Ngayon, let's say na nga po, no, eto na, dito na tayo sa yearly expense. Kumbaga ito, adjusted pa nga yan eh. Kasi hindi naman tayo ngayon magre-retire, di ba? O dapat, kung ako, parang let's say, 2060 pa to. So, magiging adjusted po yan, no? Actually nga, it should be adjusted. Let's say na lang ganyan, di ba? Ang monthly expense po natin, imbis na 50,000 nun, gagawin na lang natin 20,000. Pero guys, di ba, ano na ba yung, magkano na lang ba yung 20,000 pesos? Pagdating po ng 2040, 50, 60. 'Di ba guys, ano na lang yung ano na value nun? Syempre guys, mas maliit na. Okay, pero 'yun lang po, sinasabi ko lang sa inyo. Sa akin nilagay ko doon 50,000 per month. Dito 20,000 per month times 12, that's 240,000 pesos a year. Yan yung kailangan mong maipon for the first year. Okay? At saka yan din yung gagastusin mo. Ngayon, syempre guys, it should not be remained at 240,000 pesos dahil nga may inflation. So dapat yung perang iniipon mo, tumataas din siya kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ng mga produkto at serbisyo. Kaya yung 240,000 na yan times 1.04 because of the inflation rate, 'di ba? Ibig sabihin po niyan, yung gagastusin mo for the another year at yung iipunin mo din ay 249,000. So, bali 240,000 pesos times 1.04. So, that would be 249,600. Ngayon, yung 249,600 times 1.04, yan na, 259,584. So on and so forth. Hanggang umabot ka ng 20 years. Ayan po yan, 2025 to 2044. Actually nga, ito medyo hindi pa ganun katama yan dahil hindi naman tayo ngayon magre-retire eh. 'Di ba? Hindi naman tayo ngayon magre-retire 2025. So, dapat yan ina-adjust pa yan, no? Just for the sake of example, ito na nga lang po yan. 'Di ba? Ngayon, kung mapapansin niyo po, it's because of the inflation nga, again and again, yung 240,000 mo na annual expense mo, pagdating po ng 2043, dumoble na siya. Dumoble na siya, guys, no? Naging 486,000 na. Dahil nga po, again, tumataas yung presyo ng mga bilihin. Dahil, as of now ngayon, di ba, taas ng presyo ng mga commodities, ng bigas, and also other basic necessities and commodities na kailangan, no? Siyempre, food security, ganyan. So, tumataas po lahat. Kaya ngayon, pagdating po ng certain date, 2043, mga 20 years, right, ay grabe, no? Naging 486,000 na siya. Ayan yung kailangan mo na pera for that year. Okay, lalo na 2044, kailangan meron kang kalahating milyon para mabuhay ka within that year. No, nang komportable pa rin. Yun nga yung komportable pa rin yung i-divide mo yan sa 12. Ayun yung panggastos mo ng 'di ba? Let's say lang i-divide natin, no? Insert formula. Ayan, and i-divide po natin ito sa 12. No? Ayan yung panggastos mo. Diba? Per month. Sobrang taas na ng presyo ng mga bilihin yan. Diba? Assumingly. So, kaya po ang point natin, kung sinam natin yan, sinam mo yung 204, kumbaga sinam mo yung gagastusin mo ng 2025 to 2044 future value, future expense, no? Ito po yan in total. 7.14 million, 7.1 million. Okay, 7,146,739 pesos. Okay, so kung makikita nyo po dito, parang
pinag-plus ko lang yan, yung 1 to 10 years mo na gastos from 2025 to let's say 2034, yan po ay 3.2 million. Mapapansin niyo mas tumaas, naging 3.9 kasi nga it's because of the inflation rate factor na compounded kasi. Okay? So meaning, pagdating po ng retirement mo, ito yung pera na kailangan mo, 7.1 million. Actually guys, no, maliit po yan. 'Di ba? Dahil yung 20,000 nga po na gastos mo kada buwan, pagdating let's say ng 2050, 2060, yung 20,000 mo nga maliit na lang yun. 'Di ba? Ano pa, etong 7.1 million, yan na yung gagastusin mo for your retirement years, for 20 years, for 20 to 30 years. 7.1 million. Tandaan nyo po kung meron kang 7.1 million, ayan na yung gagastusin mo. Ayan na yung panggastos mo. Wala ka pang invest niya as in, ito lang yung kailangan mo para mabuhay. 'Di ba? Yun po yung explanation nun. Ngayon, ang point, wala ka pa dyang pang enjoy. 'Di ba? Wala ka pa dyang pang mana sa anak. Ano yung pamana mo, no? Or, excluded na po yun dito. Pero ang point ko na nga lang, paano ka pa magta-travel? 'Di ba? Dapat talaga may business ka, may baka pinagkakakitaan. Pero ang point, basic computation lang to guys. Ayang 7.1 million, minimum dapat may ganyan ka pagdating mo ng retirement years mo at kung ilang taong ka pa mabubuhay, di ba? Di kung 30 years yan, di eto lalagpas to talaga no ng let's say 15 million pataas. 'Di ba? Kung 30 years yan, kung let's say 60 to 90 ka pa mabubuhay, 'di ba? Pero ang point, mabuhay ka man ng ganun o hindi, ready ka. Equipped ka dahil nga sa computation na to. To give further ideas na lang, yung present value, yung, kasi future to future value. Kung ibabalik natin yan, yung present value ng gagastusin mo in the future ay 3.2 million lang. No? Kung meron kang, ibig sabihin yan, kung halimbawa ngayon na ngayon, meron kang 3.2 million, i-invest mo siya by 4%, no? Ay magkakaroon ka ng ganito, no, in 20 years. So kumbaga, sapat na yung 3.2 million mo ngayon pang retirement, basta i-invest mo lang siya in any investment vehicle that is guaranteed and safe at a rate of 4% kasi nga discount rate binalik lang naman natin sa present. So ibabalik mo lang siya in the future, eto na po yun. So 7.1 million. Okay? So ngayon, to sum up na lang po, ganito lang po yan guys, no? Siguro yung iba, manalalakihan pa dito kasi nga, million, di ba? Milyong piso ang kailangan para pala sa retirement. Ganun po talaga. Kung gusto mong, di ba, makakapagtrabaho ka pa ba ng, let's say, 70, 75, no? Syempre, kahit makakapagtrabaho ka pa, kahit sabihin nyo sa akin, oo, pero kasi, syempre, gusto mo namang ma-enjoy, di ba, yung buhay mo after magtrabaho ng, di ba, ilang years. So kailangan may ganito kang pera para secured ka, hindi ka manghingi sa government or hindi ka hingi ng tulong pagpilit sa mga anak mo. Syempre ayaw natin yung ganon. So that is why eto po pinaghahandaan yan. 'Di ba? Yung unang gastos mo, syempre mas lalaki 'yon, 'di ba? Baka minsan tumaas pa yung cost of living mo. Ito na nga actually stated na lang yan, stagnant Parang yung cost of living mo parang 'di ba? Parang 20,000 per month 'di ba? Parang yun at yun na lang yung cost of living. Pero kumbaga guys, kumbaga kung halimbawa coach, may ipon ko, retirement ko for 10 years, 20 years, 1 million. Guys, 'di ba? Alam niyo naman yun, yung 1 million, 'di ba? Mabilis na lang maubos yun. Parang 1,000 pag nabaryahan, 'di ba? Parang yun po yun. Kasi nga merong inflation rate na factor, merong cost of living, ayan nga po, 'di ba? So kaya naman ang bottom line na lang po nito, mas palakihin yung ating income. Kung bata ka pa, mas okay talaga, may HMO ka, meron kang mga life insurances, meron kang mga income, 'di ba, na mas malalaki at mas matataas at madami, diversified yung portfolio mo, meron kang investments, 'di ba? Ayan, ma-healthy ka, cost of living mo, hindi
you are living below your means, ganyan, nag-iipon ka for your future, mas bata ka, mas nakakapag-ipon ka, mas ma-accumulate mo yan. Yun, kailangan po natin ito, no? Para nang sa gayon, syempre, kung gusto mo na maging financial stable, sooner or later, kailangan mo tong gawin, no? And kumbaga, mga tips and advices na lang sa inyo, guys, 'di ba? Kung katulad ko, 20 ka pa lang, mas malayo pa rin yung maaabot mo, and syempre, mas may capacity ka to take risk, at syempre, ano pa ba, mas mahaba pa yung timeline mo o yung time frame mo para mag-ipon. Kasi yung iba, well, let's say 45, 50, 55 saka pa lang mag-iipon for their retirement fund, no? Yung gagastusin nila for their retirement years na gugugulin nila, 'di ba? Yung iba nagbi-business pa rin naman, pero itong example and assumption na to, kumbaga clear picture lang, no, ng gagastusin mo for your retirement fund. Kumbaga kailangan kung bukod sa SSS, GSIS, meron kang business, meron kang investment, meron kang ganito, ganyan, other pension that you could earn from, no? So that is why yan lang muna sa video natin na to. Sana marami kayong natutunan, na-inspire kayo. Share nyo tong video na to para makatulong din tayo sa ibang tao. So see you on my next vlog.